What's this place called? Pan Asia. Oh my gosh. So my they have Goldilocks. And see you guys later. Bye bye. Hi guys! So for today's video, ipapasyal ko naman kayo dito sa Pan Asia Supermarket. Dito pala, pwede kang bumili ng mga groceries, meron din silang bakery, cafe, sushi, at boba place. Syempre, hindi mawawala sa order ko itong brown sugar bubble milk with boba. So masarap siya guys. Hindi siya super tamis. At dahil medyo gutom na nga din kami dito ni Austin, umorder na din kami dito ng aming lunch. So, ang in-order pala niya is beef pho at yung sa akin naman is stir-fried noodles. Hater. And mine. Oh my gosh. Get. Yeah. Oh, that looks good. It's good. Like it. So mine is this one. Oh, it's so good. So good. Ito din pala guys, ang technique namin ni Austin para hindi mapadami ang bibilhin namin sa grocery. Mine-make sure namin ni Austin na busog kami parehas para alam nyo na hindi kung ano-anong mga extra yung mabibili namin. Which is nagwo-work naman for us dahil, ayun nga, dahil busog, medyo tamad kaming maglakad tapos inaantok na din. So, minamadali na lang namin yung mga pag-grocery. Ayun na nga, after namin kumain, nagtingin kami dito ng mga tinapay sa mini bakery nila. Tapos, meron din pala silang kung ano pang mga tinda dito. Which is, hindi ko sure kung ano ba itong mga ito. Kaya, hindi kami bumili. Pero, meron sila ditong tindang siopaw. At, ayan, yung pinaka-grocery nila, medyo malaki din siya. At, igagala ko kayo after nito. Actually, nakapaggala na kami dito bago kami kumain. Para alam na din namin at may idea kami kung ano ba mga tinda dito. At syempre, ayan yung mga una kong nakita, mga pillows, sponge, yun yung dalawa sa mga gusto kong snacks sa atin sa Pilipinas. Tapos ayan, nakakita din ako dito ng mga sogo natin. Tapos ito, ano ba itong mga to? Ayan, mga chips. Ayan, medyo nakaka-happy din dahil meron silang mangga at itong rambutan. Si Austin, mahilig din siya dito sa rambutan. At ayan ang hindi mawawala sa mga una kong binibili pag napunta ako ng Asian store. Mga sili natin. Actually, nanguhula lang din ako pag minsan dahil alam niyo na, hindi naman tayo cookeries. At ayun, nagwo-work naman siya. Kalasa siya nung sili sa atin. Si Austin kasi masaya na siya sa mga jalapeno na mabibili sa Walmart. At ako naman, gustong-gusto ko itong mga nasa Asian store. At yan din pala, meron sila ditong mga iba't ibang gulay na tinda. Meron din sila ditong pa-red cabbage at syempre itong talong na nag-give up na akong bumili ng ganito guys dahil palaging masama yung nabibili ko kaya nasasayang lang. Anyways, meron din pala sila ditong tindang avocado at itong squash. Dito naman is yung mga instant noodles nila. Every time na kumakain ako ng instant noodles ngayon, naaalala ko nung college kami. Dahil sa mga to, na-survive namin ng aming 4th year, 5th year, pati na din nung nagre-review. Nag-apartment na din kasi ako nung college pa lang dahil na nga din nung pasok namin sa school. Parang umaga hanggang 10 PM ng gabi. Tapos kung uuwi pa ako ng bahay noon, another 1 hour sa commute. Tapos mag-aaral ka pa, tapos kinabukasan, kailangan mo uling
gumising ng umaga dahil 7 a.m. yung pasok mo. So ayun, nag-apartment na lang ako kasama yung mga kaklase ko at lahat kami guys hindi marunong magluto. Mga feeling Disney princess, kaya ayun, palagi kaming instant noodles o kaya bumibili kami dun sa mga tapsilugan na malapit sa school or malapit dun sa apartment namin. Grabe, naiisip ko pa lang yung college days namin, napapagod na din kagad ako. Puro aral, simula nung third year up to review na, parang puro aral na lang. Tapos ang dami ko ding mga na-miss na mga okasyon sa family. But worth it naman ang lahat dahil nakapasa tayo. At super saya din naman yung experience ko nung college dahil kasama ko yung mga kaibigan ko sa apartment. Kwento ko na lang din pala sa inyo guys, nung third year ako, uwian pa ako nun sa bahay kaya medyo late na din ako nakakauwi. Tapos kinabukasan, meron kaming subject na maaga. Tapos circuit siya, pang electrical engineer. Pero dahil ECE kami, kailangan namin siyang i-take. At ayun na nga, takot kaming lahat sa subject na yun. Dahil most likely, babagsak ka talaga. So ayun na nga, kinabukasan, may exam kami sa subject na yun. Pero dahil super late ko na nga nakauwi, ayun, parang 11 na ata na ako nakauwi ng bahay. Super pagod na din. At ako kasi, pag gano'n naka-late, hindi na nagpa-function yung mga brain cells ko guys. Pero pinilit ko pa din dahil nga takot akong bumagsak. At kinabukasan ng umaga yun, if hindi ako nagkakamali, yun yung exam namin sa circuit. At dahil super daming formulas, hindi ako natulog guys for the first time in the history, hindi ako natulog dahil ang daming kailangang aralin. So ayun, yung mga kaklase ko kasi sanay naman silang hindi natutulog, ganon. Kaya ako, tinry ko din, pero alam ko sa sarili ko hindi mag-work yun, pero ginawa ko pa nga din. At ang nangyari guys, nung mismong exam na, wala akong naisagot. So, na-zero ang atin yung girl dahil na-blanko ako nung exam na. First time actually nangyari sa akin yun na as in wala akong maalala. Feeling ko talaga nagka-amnesia ako ng mga panahong yun na ayun pa namang walang tulog. Tapos miski nung nasa sa jeep, papunta ng school, nag-aaral pa din ako. Kaya ayun, end up, walang nasagot. Luging-lugi si ate girl sa pagpupuyat. Buti na lang din, hindi ako nag-iisang zero. Madami kami. Kaya yun, sa halip na malungkot ako, nagtawa na lang kaya kami. Simula nun, never ko na uli yung ginawa. Kaya kahit alam kong mga puyatang-puyatan pa yung mga kaklase ko, ako, pag wala nang pumapasok sa isip ko, itinutulog ko na lang dahil pag pinilit ko pa, wala lang din naman nangyayari. Kaway-kaway sa mga antukin dyan, katulad ko, Diyos ko, struggle is real, diba? Kaya nakaka-inspire din talaga yung mga working student. Lalo-lalo dito sa US, halos lahat ata dito nag-work tapos nag-aaral din. Anyway, sa'yo, napakwento lang naman ako nung aking mga college days. Kayo ba, anong unforgettable moment nyo nung nag-aaral pa kayo? Comment down below naman. So, balik tayo dito sa Pan Asia. Meron din pala sila ditong mga Goldilocks product, katulad nitong mga polvoron at ito, meron din sila nitong sunflower crackers na strawberry. Meron din sila dito nitong Oishi. Kung nami-miss nyo na, Marty's Cracklings, tapos, ayan, sweet corn, at iba't iba pang klase ng junk food. Yung ibang mga tinetake for granted natin dyan guys sa Pinas, mahal ang presyo dito sa Amerika. Kaya, ayan, meron din pala sila dito mga piatos, Vicat, roller coaster, at madami pang iba. At kung rice naman ang hanap nyo, meron din sila dito, mga jasmine rice. Yun lagi yung binibili namin ni Austin. At after nga naming makapamili, ready na kaming umuwi niya ni Austin. At meron kaming mga natirang pagkain, kaya itinake out na din namin. At ito pala yung Pan Asia na located sa Tulsa, Oklahoma. So we just went from Pan Asia sa Tulsa at super good ng mga ano nila doon, mga tinda at saka ng kanilang meron silang, do you think it's Thai restaurant or Vietnamese restaurant? It's kind of a mix between everything because they had pho. So Yeah, pho is Thai or Vietnamese? I can't. I think it's Vietnamese. But yeah, the stir fry noodles that I got is really good. And also the boba. So ang tagal ko na guys naghahanap ng boba place dahil nung nag-work pa ako sa Pilipinas, so sa BGC, lagi kaming bumibili nitong, ang brand is Alician, Ali. Super sarap nung tiger, nung brown sugar boba nila. Tapos nakakita ko dito, meron silang flavor na ganun ang available na flavor nila dito. So, bumili kami noon, tapos nag-grocery na din kami, which is super shocking about the groceries that we got, because I thought we're gonna get like 150
this time, magkano lang ang inabot namin. Wala pang $50. But, I'm gonna try to show you mamaya pagkadating namin dun sa bahay ng aking in-laws. Tingnan natin kung makakapag-film ako doon dahil medyo magulo yung bahay dahil lang mga dogs. Super daming dogs doon. Plano din namin mamayang maggawa ng sinigang dahil si Austin is nagre-request ng sinigang but tinanong ko kagad dun sa mom-in-law ko if gusto niya ng sour soup at medyo hindi ata siya mahilig sa ganun. So, tatry kong i-half-half na yung isa is sinigang, yung half naman is nilaga dahil mas bet ko din yung nilaga kesa sa dun sa ano. Tapos siguro same ingredients na lang dahil nakahanap din ako ng kangkong guys. So water spinach ata ang tawag dun in English. So nakahanap ako ng water spinach dun sa Pan Asia nga at ilalagay ko siya mamaya sa ating sinigang. Tapos lalagyan ko din siguro ng kung ano mang natin dito, mahanap natin dito. But yeah, we just got here and see you guys